May mga kwento tayong akala natin kathang-isip lang, hanggang sa maranasan ito ng isang taong gaya natin, isang taong may puso, may pamilya, at may mga lihim na pilit niyang nililimot. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang mawalan ng anak, o ang malaman na hindi mo pala anak ang batang pinalaki mo. Iyan ang mga salitang binitawan ni Mang Lucas, isang batikang manunugis ng mga nilalang na ang trabaho ay hanapin at wakasan ang buhay ng mga aswang. Subalit ang lalaking ito, na ilang dekada nang hinahangaan sa mga baryo bilang tagapagtanggol laban sa kadiliman, ay may itinatagong kwento na hindi pa niya kailanman nasasabi hanggang ngayon. Si Mang Lucas ay isang simpleng tao. Lumaki siyang ulila sa isang liblib na sitio sa Quezon, pinalad na sumama sa isang grupo ng mga albularyo at manunugis noong bata pa siya. Doon siya natutong lumaban. Hindi siya nag-aral sa eskwelahan, pero matalas ang kanyang pandama, at lalo na ang kanyang puso. Noong mga panahong bata pa siya, isang pangyayari ang bumago sa kanyang buhay. Isang gabi, sa gitna ng isang operasyon sa isang abandonadong bahay sa paanan ng bundok Banahaw, nakatagpo siya ng sanggol na tila iniwan ng nilalang na kanilang sinusundan. Umiiyak ang sanggol, duguan ang damit, pero buo. Buhay. Binalot siya ng takot at awa. Hindi siya dapat makialam, pero hindi niya rin kayang iwan ang sanggol. Kaya dala ng awa at hiwaga, itinago niya ito. Inuwi sa kanyang tagong kubo sa gilid ng gubat. Pinangalanan niya itong Tala. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Tala na isang tahimik at masayahing bata. May kakaibang ganda ito, maputlang balat, malalalim ang mata, at palaging malamig ang pakiramdam ng balat nito, kahit tirik ang araw. Madalas itong hindi nagugutom sa araw, pero sa gabi palagi itong gising. Nakatingin sa dilim. Baka naman sadyang takot lang siya sa dilim, sabi ni Aling Inday, matalik na kaibigan ni Lucas, at kaisa-isang tao na alam ang tungkol kay Tala. Isang masayahing babae si Inday, palaging may daladalang pagkain at panibagong tsismis mula sa baryo. Sa gitna ng lungkot sa bahay, si Inday ang nagsilbing ilaw at katuwang ni Lucas. Magaan ang samahan nila, parang mag-asawa, pero walang kumpirmasyon. Basta't andyan siya palagi. Ngunit habang lumalaki si Tala, mas dumarami rin ang mga kakatuwang pangyayari. Isang gabi, isang tuta ang natagpuang patay sa harap ng bahay ni Mang Lucas, wala itong dugo, pero butot balat na lang. Sumunod na gabi, isa namang kambing ng kapitbahay ang bigla na lang nawala. At si Tala nakikitang palakad-lakad sa dilim, nakayapak, nakangiti. Mang Lucas, sabi ni Aling Inday isang araw, napansin mo bang hindi siya sumasama sa misa? Ni minsan hindi siya pumapasok sa simbahan. Hindi umimik si Lucas. Sa puso niya, may bumubulong na tanong na matagal na niyang pinipilit sagutin sa pamamagitan ng dasal. Anak ba siya ng nilalang na pinatay namin noon? Aswang ba si Tala? Pero paano mo sasaktan ang batang pinalaki mo, tinuruan mo, minahal mo na parang tunay mong dugot laman? Isang gabi, habang umuulan at kumukulog, may kumatok sa pintuan ni Mang Lucas. Basang-basa si Kapitan Roll, humihinal, may hawak na patalim. Lucas! Isang matandang babae ang tinaga sa may palengke. Nakita ng mga tao, nakita nila si Tala na nakatayo sa tabi habang duguan ang babae. Parang binagsakan ng langit si Lucas. Pumasok agad siya sa bahay. Wala si Tala. Bukas ang bintana. May mga bakas ng paa, palayo sa gubat. Mabilis siyang humakbang, taan ang lumang sibat na pamana pa sa kanya ng yumaong guro niyang manunugis. Sumama si Inday, kahit pigil ng takot. Lucas. Wag mo naman sanang, garalgal ang tinig ni Inday. Hindi, sagot ni Lucas, nanginginig ang kamay. Hindi ako sigurado pero kailangan kong makita ang totoo. Habang binabaybay nila ang masukal na daan patungong gubat, malamig ang hangin. Tahimik ang paligid, nakabibingi ang katahimikan. Hanggang sa makarating sila sa isang lumang kuweba, kung saan dati niyang tinutuluyan bago siya tumigil sa pangangaso. Doon niya siya nakita. Si Tala. Nakatayo sa gitna ng madilim na kuweba.
Hubad ang paa, puting-puti ang balat, at sa kanyang mga kuko may bahid ng dugo. Papa, anya, malamig ang tinig. Alam mo na diba? Nanlaki ang mata ni Lucas. Tala, anong ginawa mo? Hindi ko sinasadya, sabi niya, at sa unang pagkakataon, namuo ang luha sa kanyang mata. Pero hindi ko rin mapigilan, humakbang siya. 1, 2. Dahan-dahan. Papa, wag kang lalapit kung natatakot ka. Pero kung kaya mo pa akong mahalin kahit ganito ako, lalapit ako sa iyo. Dito na nanginig ang tuhod ni Lucas. Tanga ng sibat, pero wala siyang lakas upang iangat ito. Dahil sa harap niya, hindi na isang bata ang nakikita niya kundi isang nilalang. Isang aswang. Pero isa ring batang minahal niya ng buong puso. At bago pa man siya makapagsalita, bago pa man siya makapili, biglang may boses sa likod ng kuweba. Hindi siya ang una, Lucas. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Matalas ang boses. Pamilyar. Isang matandang lalaking lumitaw mula sa anino. Puting buhok. Matandang albularyo na akala ni Lucas ay matagal nang patay. Si Maestro Doro, ang kanyang dating guro. Pinili mong itago ang anak ng isang aswang noon. Pero hindi lang siya ang isinilang mo, Lucas. May mas malalim kang kasalanan kaysa rito. Napatingin si Lucas sa dalawa, sa batang minahal niya, at sa gurong muling nabuhay sa kanyang harapan. At doon nagsimula ang gabi na babago sa lahat. Nagpalaki siya ng aswang pero may nilikha pala siyang mas malupit pa. At hindi niya alam kung siya pa ba ang tagapagtanggol ng bayan, o siya na rin ang tunay na panganib. Simula ng gabing iyon sa kuweba, hindi na muling nakatulog ng mahimbing si Mang Lucas. Parang nagising ang mga aninong matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang titig ni Tala, yung pagsamo ng isang anak na nauuhaw sa pag-unawa, at ang biglang pagbabalik ni Maestro Doro, ang gurong akala niya'y matagal nang namayapa, ay parang dalawang patalim na sabay-sabay na tumarak sa kanyang puso. Kinabukasan, bumalik si Lucas sa baryo na parang multo. Walang imik. Dumiretso siya sa kanyang kubo, iniwasan ang mga tanong ni Kapitan Raul at ang pag-aalalang tinig ni Aling Inday. Pero hindi rin nagtagal, kumalat na ang balita. Aswang pala ang batang inampon ni Lucas. Pinagtakpan niya. Ilang taon na pala nating kasama ang halimaw. Ang mga mata ng mga tao, na dati puno ng paghanga, ngayoy punong-puno ng duda, galit, at takot. Ilang bata ang pinagbawalan ng lumapit sa kanilang bahay. Ang ilan pa'y nag-iwan ng asin sa pintuan niya, isang babalang hindi siya ligtas sa sarili niyang tahanan. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan. Kaya nang gabi ring iyon, bumalik siya sa kuweba. Ngunit wala na si Tala. Ang tanging iniwan nito, isang kahangyari sa kahoy na may ukit ng lumang simbolo, tila araw na may mga mata sa gitna. Nakasulat sa gilid ang salitang, Bantay Dugo. Dinala niya ito kay Aling Inday, na tahimik lang na tinanggap ang kahon. Sa mga mata nito, may halong takot at lungkot. Lucas, bulong niya, ang ukit na yan nakita ko na yan dati. Noong bata pa ako. Sa lumang aklat ng lola kong albularya. Hindi ko maintindihan noon. Pero may kwento siya tungkol sa Bantay Dugo, isang tagapangalaga na isinumpang mamuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Tao at halimaw. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Lucas, nanginginig ang tinig. Baka ikaw yon, Lucas. O baka si Tala. O baka pareho kayo. Mabigat ang kahon. Parang may humihigop na enerhiya mula rito. Nang buksan nila ito, may laman itong isang piraso ng mutya, tila perlas, pero itim at kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. May malamig na hangin na dumaan sa silid. At mula sa anino, lumitaw ang isang matandang babae, di katawa-tawa ang itsura, di rin nakakatakot, kundi may halong hiwaga. Ang kanyang buhok ay abong puti, ang mata ay kulay ginto. Ako ang diwata ng alingawngaw, wika niya. Ako ang tagapag-inat ng mga lihim na nais kalimutan ng mundo.
Napamulagat si Lucas. Diwata. Matagal na kitang minamanmanan, Lucas. At ang batang si Tala, hindi siya basta aswang. Siya ang anak ng huling sugo ng gabi at ikaw, Lucas, ay ang bantay dugo, ang pumalit sa tungkuling tinalikuran ng mga nauna sa iyo. Anong tungkulin? Pigilan ang pagbangon ng halimaw sa silong ng lupa, isang makalumang nilalang na pinatalsik ng mga diwata, ngunit muling nagigising tuwing may sanggol na isinilang mula sa dugo ng tao at nilalang. Nanalamig ang kamay ni Lucas. Naalala niya ang sanggol sa kuweba noon. Ang kutob na matagal na niyang itinataboy sa isipan. Bakit ako? Isa lang akong manunugis, eh. Hindi lang yon ang nakaraan mo, Lucas, sagot ng diwata. Ang tunay mong ama, si Gael, ay isa sa huling bantay dugo bago siya pinatay ng mga aswang. Nilihim ito sa iyo ng iyong inang si Rosa upang mailayo ka sa kapalarang ito. Pero ang dugo hindi kailanman nagsisinungaling. Hindi makapaniwala si Lucas. Ang lahat ng iniisip niyang tapos na, ang mga digmaang iniwan niya sa nakaraan, ngayoy bumabalik, at mas malaki pa sa inaakala niya. Ibinigay ng diwata ang mutya sa kanya. Ito ang puso ng kalilim. Isa itong susi, ngunit delikado. Dahil habang hawak mo ito, maaakit din ang mga nilalang ng dilim sa presensya mo. Kasama na ang kanya. Kanya, tanong ni Lucas. Ang itim na reyna ang ina ng mga ginising. Siya ang tunay na pinagmulan ng sumpa ni Tala. At siya ang nagbabalak na gamitin si Tala bilang daanan upang tuluyang makatawid sa mundo ng tao. Nang umalis ang diwata, naiwan si Lucas sa gitna ng mga alon ng tanong at takot. Ang mutya ay parang apoy sa kanyang palad, mainit ngunit mahirap bitiwan. Kinabukasan, nagsimula siyang magsanay muli. Tinawag niya ang lumang alularyo sa kabilang baryo, si Mang Otep, upang muling ituro sa kanya ang mga siglong kalimot, ang paggalaw ng hangin sa dilim, ang pagtukoy ng aura sa paligid, at ang pagtibok ng pusong may halimaw. Ngunit hindi naging madali. Ang kanyang katawan, bagaman malakas pa rin, ay pagod na. At sa bawat pagsasanay, bumabalik sa isip niya ang ngiti ni Tala. Ang tawa nito noong bata pa siya. Ang pagtawag nitong Papa. Isang araw, habang nag-ensayo siya sa kabubatan, may boses siyang narinig sa likod ng punong kahoy. Papay! Tumigil siya. Nilingon niya. Wala. Pero muling umalingaw-ngaw. Papa, hindi ko sinasadyang maging ganito. At mula sa dilim, isang anino ang dumaan. Isang puting mata ang tumitig sa kanya, bago naglaho muli sa likod ng mga dahon. Hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang pagpili. At sa puso ni Lucas, unti-unti nang nauunawaan ang kanyang tadhana, hindi siya basta manunugis. Siya ang huling bantay bago bumukas ang pintuan sa isang bagong gabi ng dugo. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang sugat sa puso ni Mang Lucas. Hindi lang dahil sa takot sa nalalapit na panganib, kundi sa mismong tanong na hindi niya masagot, anak ko pa ba siya, kahit hindi siya galing sa akin. Habang pinagmamasdan niya ang mutya na ibinigay ng diwata, tila may bigat itong hindi pisikal. Tuwing gabi, inilalagay niya ito sa ilalim ng kanyang kama, ngunit tuwing hating gabi, naririnig niya itong tumutunog, parang may kumakalabit sa kanyang diwa. Papa, isang gabi, sa gitna ng kanyang pag-iisa, dumalaw si Aling Inday. Bitbit ang mainit na lugaw at ilang dahon ng lagundi. Baka sakaling makatulong sa paghinga mo, mahina niyang sabi habang inilalapag ang mga ito sa lamesa. Tahimik lang si Lucas. Hindi niya alam kung paanong magsisimula. Lalo na't naramdaman niyang unti-unting lumalayo ang damdamin ni Inday sa kanya. Hindi ito umiiwas pero hindi na rin ito kasing init ng dati. Hindi mo kasalanan, bulong ni Inday, tila nabasa ang iniisip niya. Pero ako ang pumili. Ako ang nag-uwi sa kanya. Ako ang nagturo sa kanyang magmahal kahit mali pala, sagot ni Lucas, halos pabulong. At ngayon baka ako rin ang magturo sa kanyang masaktan. Napuno ng katahimikan ang paligid.
Tanging ang pagaspas ng mga dahon sa labas at ang huni ng mga kuliglig ang naririnig. Pero bigla, may malamig na ihip ng hangin ang pumasok sa bintana, at sa isang iglap, namatay ang apoy sa lampara. Nagkatinginan sila ni Inday. Walang nagsalita, pero pareho nilang naramdaman, may presensya sa paligid. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang lumang sibat, at lumapit sa pintuan. Pagbukas niya, wala siyang nakita, pero may naiwan sa lupa, bakas ng paa na may 3 daliri, at sa paligid nito, tila nalanta ang damo. Kinabukasan, sunod-sunod na kakaibang pangyayari ang naganap. Isang baka ang natagpo ang nakasabit sa puno, walang dugo sa katawan. Isang batang lalaki ang nagsabing may babaeng nakaputi na dumaan sa labas ng bintana nila, habang natutulog siya, nakangiti ito, pero walang mata. Ang mga tao sa baryo, lalo nang natakot. Sa unang pagkakataon, may nagtangkang sunugin ang kubo ni Mang Lucas. Mabuti na lang at naagapan ni Kapitan Raul. Ngunit malinaw na mensahe yon, hindi na siya ligtas dito. Umalis ka na lang, Lucas, sabi ni Raul, may lungkot sa boses. Hindi ko na mapipigilan ang mga tao kung may mas mangyari pa. Pero saan siya pupunta? At paano niya iiwan ang isang labang siya mismo ang may kasalanan kung bakit nabuhay? Sa gitna ng kaguluhan sa baryo, isang gabi habang siya ay nag-ensayo sa gilid ng ilog, may nilalang na lumitaw mula sa tubig. Isang nilalang na may malabalat na hiya sa katawan, asul ang mata, at may palasong gawa sa buto. Lucas, wika nito sa tinig na tila alon, ako si Kaluno, isang syokoy mula sa ilalim ng dagat. Tagapagbantay ng mutyang itim sa loob ng daang taon. Mabilis ang pintig ng puso ni Lucas. Bakit ka nandito? Dahil hindi lang si Tala ang target ng ina ng mga ginising. Sa pagbukas ng huling buwan ng itim na araw, lahat ng nilalang na may koneksyon sa mutya ay isasakripisyo para lumitaw ang katawan ng ina sa mundo ng tao. At isa ka sa kanila. Nanigas ang katawan ni Lucas. Pero tao ako. Hindi na, sagot ng syokoy. Nang pinili mong hawakan ng mutya, naging bahagi ka na ng bantay tagapagbukal. Isa kang susi. At ang kalaban ay unti-unti nang dumadapo sa paligid mo. Biglang may pagyanig sa lupa. Tumalon ang syokoy sa tubig, sabay sa pagsulpot ng mga aninong gumagapang sa damuhan. Maitim ang balat, mahaba ang kuko, at naglalaway ang bibig. Mga nilalang na parang hugis tao, pero walang mukha, tanging bukas na bibig at puting mata. Sumugod si Lucas. Dala ang sibat, pinana ng syokoy ang iba. 1, 2, 3, ngunit mas marami ang dumarating. Tumigil lamang ang labanan nang biglang may dumaan na malakas na ihip ng hangin, kasunod ang isang tinig mula sa itaas ng puno. Tama na. Lumingon si Lucas. Mula sa sanga ng punong nara, bumaba ang isang nilalang, may pakpak na yari sa balat ng uwak, at sa kanyang liig, may kwintas na may parehong mutya gaya ng kay Lucas, pero kulay pula. Si Tala, bulong ni Lucas. Ngunit hindi ito si Tala. Isang lalaking halos kaedad niya, pero may kakaibang anyo. Ako si Dimas, anak ng ikalawang sugo, at tagapaghiganti ng mga nilalang na pinatay ng mga tulad mo. Hindi kita kilala. Pero kilala kita, Lucas. At kilala ko ang sakit mo. Itinuring mong anak ang isa sa amin, pero kailan mo siya tinanggap ng buo? Kailan mo siyang minahal, kahit alam mong iba siya? Hindi nakasagot si Lucas. At bago pa man siya makapagsalita, naglaho si Dimas sa hangin, iniwang nagdurugo ang isipan niya, mas masakit pa kaysa sa katawan niyang sugatan. Muling lumapit ang syokoy. Hindi lang ito laban ng lakas, Lucas. Ito'y laban ng puso. Hanggat may galit ka sa sarili mo, lalakas sila. Hanggat itinatanggi mo ang koneksyon mo kay Tala, mananatili kang talunan. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa tabi ng ilog, tumulo ang luha ni Lucas. Hindi niya alam kung kanino siya mas galit, sa mundo, sa sarili, o sa batang minahal niya, at ngayoy di na niya alam kung nasaan. Pero isa lang ang malinaw, hindi na siya makakatakas. At darating ang oras na kailangang piliin niya, ang puso,
o ang kaligtasan ng lahat. Chat said, simula noong gabing hinarap ni Mang Lucas ang mga nilalang ng dilim sa tabing ilog, hindi na muling bumalik ang katahimikan sa paligid niya. Sa bawat paghina ng hangin, sa bawat kaluskos sa gabi, parang may matang nakamasid, may aninong sumusunod. Sa baryo, sunod-sunod na ang mga nangyayaring hindi maipaliwanag. Isang umaga, natagpuan ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim na parang nilanta ng apoy, tuyot, basag, walang kahit anong palatandaan ng ulan o peste. Sa gabi, ang mga aso ay walang tigil sa kahol, tila may hindi nakikitang presensya. Ang mga lampara, sabay-sabay na namamatay tuwing hating gabi. Hindi ito natural, bulong ni Aling Inday habang ipinapahid ang langis sa sugatang balikat ni Lucas. Parang lumalapit na siya. Yung ina ng mga ginising. Tahimik lang si Lucas. Hindi niya alam kung paano ilalarawan ang bigat na nararamdaman niya. Sa katawan, ramdam niya ang pagod ng sunod-sunod na pagsasanay, ang mga galos ng mga laban sa kabubatan, at ang pagkahapon ng pusong hindi pa rin buo. Pero higit sa lahat, ramdam niya ang takot. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Tala. Hindi pa rin niya ito muling nakita mula noong gabing iyon sa kuweba. Paulit-ulit niyang sinusuyod ang mga liblib na bahagi ng gubat, ang mga abandonadong kuweba, maging ang mga lumang simbahan na minsan ay pinupuntahan ng mga aswang upang takpan ang kanilang anyo. Pero tila naglaho ito na parang usok. Baka ayaw na niya magpakita sa akin, bulong ni Lucas minsang kausap si Inday. Baka ako na rin ang nilalayuan niya. Hindi agad sumagot si Inday. Tila may pinipigilang luhang bumuo sa kanyang mata. Lucas, mahal ka ng batang yon. Kita ko kung paano kanya tingnan. Pero baka hindi na siya ang Tala na kilala mo. Minsan, sa kalaliman ng gabi, dumadayo si Lucas sa gilid ng lawa sa paanan ng bundok. Doon siya nananahimik, nakatitig sa tubig, hawak ang mutya na ibinigay ng diwata. Ang liwanag nito'y unti-unting lumalakas, na parang hinahanda siya para sa isang bagay na hindi pa niya kayang tanggapin. At habang lumalalim ang gabi, muling nagpapakita ang mga anino. Isang gabi, habang pauwi si Kapitan Roll mula sa sabungan, nakita siya ng mga tao na parang wala sa sarili. Namumutla, nanginginig at hindi makapagsalita. Kinabukasan, natagpuang patay ang kanyang asawa sa loob ng bahay, nakabuka ang bibig, nakatitig sa kisam, pero walang kahit anong sugat sa katawan. Tila kinain siya ng sarili niyang takot. Ang mga matatanda sa baryo ay muling naglabas ng mga sinaunang panalangin. May nagsunog ng mga dahon ng kamangyan sa apat na sulok ng baryo. May nagtayo ng altar sa gitna ng plaza. Pero kahit ang dasal ay tila hindi na sapat. Lucas, anong dapat naming gawin? Tanong ng isang matandang babae, luhaan, habang yakap ang kanyang apo. May darating ba? May tagapagligtas pa ba? Hindi siya nakasagot. Dahil kahit siya hindi na niya alam kung kaya pa niyang maging tagapagligtas ng kahit sino. Pero alam niyang kailangan niyang maghanda. Kaya sa tulong ni Aling Inday at ng Shokoy na si Kaluno, sinimulan nila ang paghahanda sa labanan. Nag-ukit si Lucas ng mga lumang pananda sa paligid ng baryo, mga bilog na may mata sa gitna, na tinuruan sa kanya ng diwata. Nagtanim siya ng mga halamang proteksyon, sangkap na taglay ng lupa at dugo, sabi ni Kaluno. Bawat puno, bawat pintuan, ay nilagyan niya ng palatandaan. Lahat ng maaari niyang gawin upang ilayo ang mga tao sa kapahamakan. Ngunit sa bawat galaw, ramdam niya ang kahinaan ng kanyang katawan. Hindi na siya gaya ng dati. Ang kamay niyang sanay sa sibat ay minsan nanginginig. Ang puso niyang matatag sa digmaan, ngayon ay pinangungunahan ng tanong, paano kung hindi ko kaya? Si Inday, kahit ramdam din ang takot, ay nanatili sa tabi niya. Siya ang gumagawa ng mga pahid na langis, ng mga sinaunang dasal na binabasa tuwing dapit hapon. Pero isang gabi, habang pinupunasan niya ang sugat sa binti ni Lucas, napahinto siya at napaiyak. Lucas, kung sakaling hindi tayo magtagumpay, hindi, gusto kong malaman mong kahit hindi tayo naging mag-asawa, kahit hindi mo ako sinagot ng diretsahan, minahal kita.
buong puso. Kahit alam kong may bahagi ng puso mo nasa kanya. Tahimik lang si Lucas. Hawak niya ang kamay ni Inday. Wala nang kailangang sabihin. Dahil sa mundong sinasakop na ng dilim, ang mga puso nilang sugatan ang tanging ilaw na natitira. Ngunit kinabukasan, ang huling babala ay dumating. Nang dumaan sila sa harap ng lumang simbahan, nakita nilang nakasabit sa krus ang bangkay ng isang lalaking hindi nila kilala, walang mukha, walang laman ang dibdib. Sa paanan nito, may nakasulat sa dugo, wala nang ligtas. Malapit na ang ina. Sa sandaling iyon, lumindol. Hindi malakas, pero sapat upang mahulog ang ilang bato mula sa kampanaryo. Ang mutya sa bulsa ni Lucas ay nagliwanag, mas maliwanag pa sa dati. At sa liwanag na iyon, nakarinig siya ng tinig sa isipan niya. Tama na ang pagtatago. Kailangan mo na akong harapin. Ngunit ang tinig ay hindi sa ina ng mga ginising. Boses ito ni Tala. Sa gabing iyon, habang nakatingin si Lucas sa langit, madilim, walang bituin, isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung dahil sa takot, pag-asa, o pangungulila. Pero ang isang bagay lang ang malinaw, ang digmaan ay hindi na malayo. At bago pa sumikat ang araw may kailangang piliin. At minsan, ang pinakamatinding kalaban ay ang sarili mong puso. Chat said, umuulan ng malakas noong gabi na iyon. Parang galit ang langit. Ang hangin ay may dalang mga tinig, mahahaba, pabulong, tila mga bulong ng kaluluwang matagal nang nawala. Sa loob ng maliit na kubo ni Mang Lucas, si Aling Inday ay tahimik na naglalagay ng langis sa mutya, habang si Lucas ay nakaupo sa tabi, hawak ang kanyang lumang sibat, pilit pinakikiramdaman ang paligid. Pakiramdam ko, bulong ni Lucas, parang may kulang may mali na hindi ko makita. Marahil pagod ka lang, sagot ni Inday, ngunit hindi siya tumingin kay Lucas. Abala ito sa paghalo ng mga dahon ng anihan sa mainit na langis, pero mapapansin mong may kakaiba sa kilos niya, mabigat, mabagal, parang may tinatago. Inday, tanong ni Lucas, matagal mo na bang alam ang tungkol sa mutya? Sa bantay dugo? Sa sumpa? Hindi agad sumagot si Inday. Tumigil lang siya sa ginagawa, sa kamarahang nagsalita. Nanlamig ang pakiramdam ni Lucas. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Akala ko mawawala na yan. Akala ko hindi mo nababalikan ang daang yon. At higit sa lahat natakot akong mawala ka. Tahimik si Lucas. Gusto niyang magalit. Pero higit sa galit, ang naramdaman niya ay lungkot. Lungkot na may halong panghihinayang. Ilang taon na silang magkasama ni Inday, palaging nandoon sa likod niya, hindi nangingialam, hindi nagtatanong. Pero ngayong alam niyang alam pala ni Inday ang lahat, parang bumagsak ang isang bahagi ng kanyang tiwala. May itinatago ka pa ba sa akin? Tanong niyang muli. Nag-angat ng tingin si Inday, may luha sa gilid ng kanyang mata. May isang bagay pa pero hindi ko alam kung handa ka nang marinig. Bakit? Tungkol ba ito kay Tala? Umiling si Inday. Tungkol sa'yo, Lucas. Lalapit na sana si Lucas nang biglang bumukas ang pinto, si Kaluno, basang-basa, humihingal, sugatan. Lucas, may masama. Nagmadaling lumapit si Lucas at tinulungan siyang makaupo. May hiwa ito sa dibdib, tila galing sa matalim na kuko. Sinalakay kami. Sa ilalim ng ilog. Ang mga syokoy ko pinatay. Isa-isa. Isang nilalang lang ang umatake, pero hindi siya ordinaryong aswang. Hindi rin siya ina. Sinong nilalang? Huminga ng malalim si Kaluno bago bumulong, si Tala. Parang hinampas ng kulog si Lucas. Impossible. Hindi gagawin ni Tala yon. Hindi na siya ang Tala na kilala mo. Napaupo si Lucas. Parang may bumalot na yelo sa dibdib niya. Hindi siya makapaniwala. Pero alam niyang hindi magsisinungaling ang isang tulad ni Kaluno. May nakita akong mutya sa dibdib niya. Pula ang liwanag pero may itim sa gitna. Tanda ng pag-aangkin.
Ano nang ibig sabihin yan? Tuluyan na siyang inangkin ng ina ng mga ginising. Siya ang magiging katawan nito. Si Tala na mismo ang magiging pintuan. Nang marinig iyon, hindi na napigilan ni Inday ang pag-iyak. Hindi ko na alam kung sino ang nilalabanan natin, Lucas, anya, pero mukhang hindi na si Tala ang dapat nating iligtas kundi tayong lahat sa kanya. Sumapit ang madaling araw na may mas mabigat na pakiramdam. Naglakad si Lucas papuntang gubat, mag-isa. Hindi niya sinabi kina Inday o Kaluno kung saan siya pupunta. Hawak niya ang mutya, at sa puso niya, alam niyang may isang bahagi ng kwento na kailangan niyang matuklasan. Sa gitna ng kakahuyan, natagpuan niya ang lumang kuweba kung saan niya unang dinala si Tala noong sanggol pa ito. Iyon din ang kuweba kung saan siya muling nakita ni Tala bago ito nawala. Sa loob, may amoy ng luma, ng kahapon, at ng mga alaalang hindi pa rin nawawala. Sa gitna ng kuweba, may lumang kahoy na altar, hindi niya ito napansin noon. Nilapitan niya ito, at doon niya nakita ang isang balumbon ng sulat, nakatali ng pulang sinulid. Binuksan niya ito, at sa lumang sulat, nakasulat sa sulat kamay, Lucas, kung nababasa mo ito, marahil malapit na ang oras ng pagpili. Ako si Gael, ang iyong ama. Ang huling bantay dugo bago ikaw. Hindi ko na ibigay sa iyo ang buhay na gusto kong ibigay, pero ngayon ay alam ko na kung bakit. Ang sumpa ay hindi lang nakatali sa dugo ng aswang. Ito'y nakatali rin sa puso ng tao. Kapag minahal mo ang isang nilalang na galing sa dilim, maaari mo siyang gawing ilaw. Pero kapag sinaktan mo siya, nagiging daan siya ng pinakaitim na gabi. Hindi na natapos ni Lucas ang pagbabasa. Niyakap niya ang papel at napaluhod sa harap ng altar. Ngayon lang niya muling naramdaman ang tunay na bigat ng lahat, mula sa pagkabata niyang puno ng tanong, hanggang sa pag-aaruga kay Tala, at ngayon sa posibilidad na siya mismo ang naging dahilan kung bakit mabugunaw ang katahimikan ng mundo. Sa pagbabalik niya sa baryo, may nakatayo sa harapan ng kanyang kubo. Si Dimas, ang lalaking may pulang mutya sa dibdib. Dumating na ang huling gabi, anya. At hindi ako nandito para makipaglaban. Nandito ako para sabihin ang katotohanan. Ano ng katotohanan? Ang ina ng mga ginising hindi lang basta nilalang. Isa siyang dating diwata. At ang taong naging daan niya sa pagbagsak ay si Gael, ang iyong ama. Nanlaki ang mata ni Lucas. Hindi imposibleng hindi mo ba napansin? Bakit may mutya ang iyong dugo? Bakit naging pinto si Tala? Dahil ang dugo ni Gael ay may halong dilim. Siya ang unang nagtaksil sa mga diwata. At ikaw ang huling bunga ng kanyang kasalanan. Hindi na nakaimik si Lucas. Sa harap ng lahat ng ito, ang taksil na ama, ang nawawalang anak, at ang mundong unti-unti nang kinakain ng kadiliman, isang tanong lang ang naiwan sa kanyang puso. Kung ang dugo mo ay galing sa kadiliman, kaya mo pa bang piliin ang liwanag? At habang nagsisimula na ang ulan, habang ang langit ay nagbabadya ng unos, isang bulong ang narinig niya muli. Papatulungan mo ako bago ako tuluyang mawala. Chat said, umuulan pa rin ng gabing iyon. Mas malakas, mas marahas. Ang mga kidlat ay tila palahaw ng mga kaluluwang nagbabadya ng wakas. Sa gitna ng gubat, si Mang Lucas ay dahan-dahang naglalakad, basang-basa, hawak ang mutya sa isang kamay at ang sibat sa kabila. Sa kanyang dibdib, nanginginig ang puso, hindi lang sa takot, kundi sa dami ng tanong na pilit niyang binubura para lang makalakad patungo sa wakas. Wala na siyang kasama. Iniwan niya sina Inday at Kaluno sa baryo para protektahan ang mga tao. Walang kasiguruhan kung makakabalik pa siya. Pero ito na ang oras. Oras ng pagkaharap. Oras ng katotohanan. Sa gitna ng gubat, sa isang clearing na tila pinili mismo ng kalikasan para sa digmaan, naroon siya. Si Tala. Nakatayo sa ilalim ng puno ng balete, basang-basa rin, ngunit tila hindi naapektuhan ng ulan. Sa kanyang dibdib, kumikislap ang pulang mutya na may itim sa gitna. Ang kanyang mga mata, wala nang dating kinang ng batang kilala niya. Malalim, malamig at parang hindi na siya.
Papa, anya, mahina ngunit malinaw. Salamat at dumating ka. Hindi agad makasagot si Lucas. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa lamig, kundi sa bigat ng damdamin. Sa harap niya ngayon, hindi lang isang nilalang. Anak niya ito. Bata pa lang ay tinuruan niyang humawak ng kutsara, tinuruan niyang tumawa, at yakapin ang liwanag kahit lumaki sa dilim. Bumalik ka sa akin, Tala, pakiusap niya. Alam kong nariyan ka pa. Hindi ikaw yan. Wala na ako, Papa. Matagal na akong nawala. Simula nang malaman kong hindi ako dapat mabuhay, simula nang maramdaman kong kahit mahal mo ako, may takot pa rin sa mata mo tuwing tinitingnan mo ako, umagos ang luha sa mata ni Lucas. Hindi ko sinadyang pero totoo, di ba? Laging may bahid ng duda sa puso mo. Laging may tanong na hanggang kailan siya magiging tao. Tumango si Tala, at sa kanyang mga palad, lumitaw ang mga mahahabang kuko, kumikinang sa pula at itim na liwanag. Ngayon, Papa, hindi na ako tao. Hindi na rin ako bata. Kung talagang wala ka na, bakit mo pa ako tinawag? Bakit mo pa ako dinala rito? Tanong ni Lucas, halos pasigaw. Kung gusto mong patayin ako, gawin mo na. Tahimik si Tala. Sa loob ng ilang saglit, tanging ulan at hangin lang ang nagsalita sa pagitan nila. Tila ang buong gubat ay humihinga, naghihintay ng unang dalaw. Dahil may parte pa rin sa akin na gusto mong pigilan ako, bulong ni Tala. At kung hindi mo kaya, ibig sabihin, wala ka ring pinagkaiba sa kanila. Mula sa lilim ng balete, lumabas ang mga nilalang ng dilim. Mga hugis tao, ngunit may matatalas na ngipin, pulang mata, at balat na parang abo. Pinaligiran nila si Tala, handang sumugod. At si Lucas isinandal ang mutya sa kanyang dibdib. Muli itong lumiwanag, at sa isang iglap, parang may apoy na sumabog sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, ngunit sa gitna ng dilim na iyon, nakita niya ang sarili ng kanyang ama, si Gael. Hindi ko natapos ang laban ko noon, bulong ng alaala ng kanyang ama. Pero may pagkakataon ka. Piliin mong wakasan ito sa paraan na ako ay nabigong gawin. Isang malakas na sigaw ang binitawan ni Lucas, sabay sibat sa isa sa mga nilalang na sumugod. Mabilis ang mga ito, ngunit mas mabilis ang galit at pagmamahal sa kanyang puso. Isa-isa niyang hinarap ang bawat nilalang, habang ang mutya sa kanyang dibdib ay parang apoy na hindi nauubos. Si Tala, nakamasid lamang. Hindi gumagalaw. Parang may bahagi sa kanya na umaasang matapos ito, at bahagi rin na naghihintay sa kung paano siya pipiliin ng sarili niyang ama. Labanan mo ako, Papa, bulong niya. Patunayan mong hindi mo ako kayang iligtas. Pero sa halip na sumugod, bumaba ang sibat ni Lucas. Hinayaan niyang saktan siya ng isang nilalang, sugatan sa balikat, ngunit hindi siya lumaban pabalik. Sa halip, sumigaw siya, tinig na halos matalo ng kulob, kung ang paglaban ay ang pagpatay sa anak ko, mas pipiliin kong mamatay. Tumigil ang lahat. Pati ang mga nilalang, parang biglang nayanig. Ang mutya sa dibdib ni Lucas ay biglang sumiklab ng malakas, at sa gitna ng liwanag, may pumutok mula sa loob ng mutya ni Tala. Napaatras siya, napasigaw, at mula sa katawan niya, lumabas ang itim na usok. Sumigaw siya, tila nahahati sa dalawa, isa ang boses ng batang kilala ni Lucas, at isa ang boses ng matandang babae, galit at nagngangalit. Hindi mo ako maaalis sa kanya, sigaw ng boses. Ngunit lumapit si Lucas, sugatan at halos hindi na makatayo, ngunit buang loob. Niyakap niya si Tala. Kung kailangang sumama ako sa dilim para lang mailigtas kita, gagawin ko. Isang malakas na sigaw, isang liwanag, at isang pagsabog ang sumunod. Nagdilim ang lahat. Tahimik. Ilang minuto ang lumipas bago nagising si Lucas. Nakahandusay sa lupa. Sa tabi niya si Tala. Nakahiga ito, payapa ang mukha, at ang mutya sa kanyang dibdib ay wala na. Puti na ang kanyang mata, ngunit may luha sa gilid nito. Papa, mahinang tinig. Anak, bulong ni Lucas, umiiyak. Salamat.
At dahan-dahan pumikit si Tala. Walang hiyaw, walang sigaw. Tanging ulan ang sumabay sa pagluha ni Lucas. Ngunit bago siya tuluyang yakapin ng lungkot, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Dimas. Tapos na, tanong ni Lucas, paos ang boses. Hindi pa, sagot ni Dimas. Ang ina ay nasugatan pero hindi pa tuluyang nawala. At ngayon ikaw ang susunod niyang gustong angkinin. Napatingin si Lucas sa sariling dibdib. Wala na ang mutya, ngunit sa gitna ng kanyang balat may naiwan. Isang itim na marka. At sa likod ng kanyang isipan, isang bagong tinig ang bumubulong. Kahit ang liwanag may aninong hindi matatakasan. Magaan ang ulan ng burol ni Tala. Walang seremonyang ingrande, walang dasal na binigkas ng pari. Si Mang Lucas lang, si Aling Inday, at ilang taong muling naglakas loob lumapit sa kanya ang naroon. Ang mga mata ni Lucas ay wala ng luha, pero sa katahimikan ng mukha niya, doon naroon ang tunay na bigat, ang lungkot na hindi na kailangan pang isigaw. Inilibing si Tala sa ilalim ng punong nara, kung saan siya unang natutong maglakad. Sa tabi ng maliit na bato na may ukit na Tala, minahal at pinili, inilagay ni Lucas ang mutya na minsang naging puso ng gulo. Wala na itong liwanag. Isa na lang itong paalala. Paalala ng digmaang nagtapos at sugatang naiwan. Lumipas ang mga linggo. Tahimik ang baryo. Unti-unti, bumalik ang sigla ng mga halaman, at ang mga hayop ay muling nagparamdam. Hindi man agad nawala ang takot ng mga tao, naramdaman nilang may nagbago. Wala na ang mga multong gumagapang sa gabi, wala na ang malamig na ihip ng dilim. Pero kahit tapos na ang labanan, si Lucas ay nanatiling tahimik. Lucas, wika ni Aling Inday habang naglalagay ng mainit na tsaa sa harap niya, pwede mo nang lisanin ang buhay na yan. Tapos na ang tungkulin mo. Pero napailing lang si Lucas. Kapag ang isang nilalang ay dinapuan ng dilim, hindi basta-basta yon nawawala. Wala na si Tala. Pero ang bakas ng kadiliman nasa akin na. Muling bumalik sa alaala niya ang sinabi ni Dimas bago ito tuluyang umalis, ikaw na ang huling susi. Ang marka sa dibdib mo, iyon ang babala. Pero kung paano mo yon dadalhin nasa iyo na. Sa tuwing lalabas siya sa gubat, nararamdaman pa rin ni Lucas ang kirot sa kanyang balikat, hindi lang dahil sa sugat na hindi na gumaling, kundi dahil sa alaala ng yakap ni Tala bago ito tuluyang nawala. Papa, salamat. Iyon ang huling salitang iniwan ng batang minahal niya gaya ng sariling dugo. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula siyang magturo sa ilang kabataan sa baryo. Hindi ng sibat o ng labanan, kundi ng paggalang sa kalikasan, ng pakikinig sa paligid, at ng pagkilatis sa anino. Hindi niya sinabi ang buong kwento sa kanila, hindi pa. Pero alam niya, darating ang araw na kailangang malaman nila. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng apoy, lumapit si Aling Inday. Tahimik itong umupo sa tabi niya. Saglit silang nagkatinginan. Wala nang sama ng loob. Wala na ring mga tanong. Hanggang kailan ka dito? Tanong niya. Hanggang kailanganin ako, sagot ni Lucas. Paano kung hindi ka na kailangan? Napangiti si Lucas. Lahat tayo, darating sa puntong yon. Pero sa ngayon may dapat pa akong bantayan. Napatingin si Inday sa apoy. Natatakot ka bang bumalik siya? Hindi ako natatakot sa kanya, sagot ni Lucas. Natatakot ako na makalimutan siya ng mundo. Tahimik silang dalawa. Sa hangin, tila may pahiwatig ng yakap, mahinang tinig ng batang may halong lungkot at galak. Sa isang saglit, pareho nilang naramdaman na hindi sila nag-iisa. Dumaan ang mga taon. Tumanda si Lucas. Puting-puti na ang buhok, at ang balikat niyang minsang matibay ay ngayon ay bahagyang nakayuko. Ngunit tuwing tinatanong siya ng mga bata kung sino si Tala, ngumiti lang siya at sabing, isa siyang kwento na hindi ko kailanman kakalimutan. At minsan, tuwing malapit ng dumilim at nagsisimula ng sumayaw ang mga anino sa tabi ng gubat, lumalakad si Lucas palapit sa puno ng nara.
Doon siya umuupo, inilalapat ang palad sa lupa, at pumikit. Minsan, naririnig niyang muli ang tinig ni Tala, hindi na malungkot, kundi payapa. Tila sinasabi nitong kahit naging daan siya ng dilim, pinili pa rin niyang magmahal. At doon, sa simpleng pagpili na iyon, nabuo ang ilaw. Sa huling gabi bago siya tuluyang pumanaw, nakita siya ni Inday na nakaupo sa tabi ng Nara, nakangiti, at mahigpit na hawak ang luma ng mutya. Sa kanyang mukha, wala nang bakas ng takot, tanging kapayapaan. At sa tabi niya, isang batang babae, may mata ng langit at buhok ng gabi, nakatayo, at tila nagbabantay. Hindi alam ni Inday kung guni-guni lang ba yon o huling regalo ng mga diwata. Pero isa lang ang malinaw, si Lucas, na minsang naging manunugis, ay naging tagapagtanggol ng puso ng isang nilalang na sinumpa ng mundo. At sa kwentong ito, hindi liwanag o dilim ang nagwagi. Ang nagtagumpay ay ang pagmamahal na hindi tumingin sa anyo, kundi sa kaluluwa. Dahil sa dulo, ang tunay na laban ay hindi laban sa halimaw, kundi sa kakayahan nating piliing magmahal kahit may takot. May mga panahon na hindi lang biyolohiya ang nagdidikta kung sino ka. Kung minsan, ang iyong dugo ay may kahit ano pang mas malalim at ito'y hindi mo napipili. Si Lucas ay isang simpleng binata. Hindi siya kilala ng mundo. Hindi siya mayaman. Hindi siya maganda sa mata ng iba. Pero isa siya sa pinakamahirap na uri ng nilikha, isang tagapagtanggol. Isang araw habang naglilinis siya ng bahay, nakita niya ang kahon. Nakasulat ang salitang, "Bantay Dugo." Hindi niya alam kung sino iyon. Pero ramdam niya na may bagay na naghihintay sa kanya. Kung nabasa mo to, ibig sabihin dumating na ang hukuman. Hindi niya alam kung matatakot siya o maniniwala. Ang laban sa sarili, dinala niya ang kahon kay Aling Inday, isang albularyo na nakakaalam ng mga bagay na hindi dapat alamin ng karaniwang tao. Doon, nalaman niya ang katotohanan. Na ang kanyang pamilya ay may kasunduan. Na ang kanyang dugo ay may kapangyarihan. Na ang kanyang ama ay hindi tunay na nawala. Ang wakas, ang pasya nakatayo siya sa harap ng kuweba. Sa ilalim nito, ang huling gate papunta sa mundo ng dilim. Suot niya ang mutya ng gabay. Dala ang pasakit ng nakaraan. At sa kanyang puso ang hininga ng kanyang tunay na ama. Habang humihina siya ng malalim, sinabi niya, "Hindi ako natatakot. Hindi dahil tapang ako, kundi dahil alam ko na kung bakit ako narito." Kung ikaw si Lucas, tatanggapin mo ba ang iyong dugo bilang bahagi ng isang sinaunang tungkulin? O pipiliin mong manatiling simpleng tao pero walang kapayapaan? I-share ang iyong sagot sa comment section. Like, subscribe, hit the bell sapagkat minsan, ang pinakamakabuluhang kwento ay hindi tungkol sa laban sa mundo kundi sa laban sa sarili.